Sa pagiging game. Ayan. At ngayon po dadako na tayo sa ating lecturer para sa hapon na ito. Ayan. Kung kanina po ay napag-usapan si Kafka at Rilke, ngayong hapon ay dalawa namang tao ang ating mas kikilalanin at kikilatisin. Ipapakilala ko na po ang ating unang tagapagsalita sa hapon na ito. Siya ay profesor ng filosofiya sa Ateneo de Manila University at siya ay nagtapos ng BA Linguistics sa UP Diliman. MA in Philosophy sa Ateneo de Manila University at PhD sa Filosofiya mula sa Hochschule für Philosophie sa Munich, Germany. Ay, tama po ba yun, sir? Ang kanyang mga gawain ay umiikot kay Heidegger sa wika, sa pagsasalin at sa lungsod. Inedit niya ang aklat na Making Sense of the City, Public Spaces in the Philippines na inilimbag sa Ateneo de Manila University Press noong 2019. Siya ay isang founding member ng Heidegger Circle sa Asia at isang co-director ng Philosophy of the City Research Group. Ang kanyang mga publikasyon kamakailan ay nakatuon sa Animality in Heidegger at sa Phenomenology ng katuwigan sa mga coastal cities. So, siya po, medyo nagtutwist na mo yung dila ko. Yan. Sa kasalukuyan, sinasalin niya ang Sein und Zeit sa Filipino sa labas ng gawaing akademya, libangan at hilig niyang magbisikleta at kumukuha ng mga litrato. Sir, bike tayo minsan. Yan. Para ipakilala at pag-aralan si Heidegger, narito ang ating unang tagapagsalita ngayong hapon, si Dr. Ramon E. Barbasa. Maraming salamat, Rona, sa pagpapakilala. Gising na ba lahat? tapos mag-Heidegger, tulog ulit, no? Katabi ko kahapon si Jello, no? Shout out kay Jello. Sabi niya yung kaklase niya sa eskwela, klase yata ng aking kapatid na nagtuturo din sa UP, no? Pinabasa daw silang Derrida, no? Yung kaklase daw niya nilagnat, no? Ganun pala yung epekto ng teksto, no? Si Heidegger naman, may nagsabi, isang English commentator, na reading, being, and time is like swimming in wet sand. Naisip niyo ba yun kung paano yun? Swimming in wet sand. Naisip ko naman, paano kaya yung pagsasalin, no? Ano kaya yung pwedeng paglalarawan ng pagsasalin kay Heidegger, no? Ewan ko, isip tayo. No? Mas matindi sa swimming in wet sand. No? Sige, gising pa tayo ng konti. Hindi lang ako nakakagamit ng ganitong gadget. Hindi gumagalaw. Ay, hindi pa. Okay. Okay, salamat. Balik ko muna. Okay. Nung bagong salta ako sa Alemanya, no, sa Freiburg, no? Hindi ko pinili yung Freiburg, pero doon ako pinadala para mag-aral ng una muna ng wika. No? Swerte kasi doon nag-aral si Heidegger, si Husserl, Hannah Arendt, etc. Tapos, bulok na bulok pa yung Aleman ko, kaya nga 4 na buwan akong nag-aral doon muna, no, bago nagsimula ng PhD. Nagpumunta ako ng isang pagupitan. No? Kulang-kulang pa yung Aleman ko. Sabi ko, bitte nur ein bisschen. Ein bisschen, a little. No? Kala ko naintindihan ako. Gusto ko, konti lang po yung putulin nyo. Ang ginawa niya, konti yung tinira. No? So, lost in translation. No? Tapos, yung klase naman namin sa Aleman, sabi ng teacher, ich bin irritiert. Ako sabi naman, bakit irritated yung aming ano? Ano ginawa namin? Yung pala, I'm confused lang pala. Ich bin irritiert.
Meron din kami dating colleague, Swiss-German, bagong salta siya sa Pilipinas. Sabi niya, road signs in Manila irritate me. Yung pala, ibig sabihin niya, irritate. Confused. So, nakakatuwa ang wika. No? Yan. Notorious ang Aleman sa mahahaba. Hindi pa ito pinakamahaba, no? So ito yung totoong shop, no? Fußboden Schleifmaschinenverleih. A shop that lends floor sanding machines. Next slide, please. Ayan. Magigising na tayo. Rindfleisch Etiquierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Law for the delegation of monitoring beef labeling. Next slide, please. Yan yung German Scrabble. No? Kailangan mo ng malaking mesa. So, ano ba itong napasokan natin? No? At napili natin ang Aleman. No? Wika at hiwaga, no? Ang nais kong unang talakay. No? Kasi madalas, kung nais nyo makita kung bakit hiwaga nga ang wika, ito seryosohin ito. No? Kaya lang, at the risk of you looking like crazy, seryosohin isipin, paano ba yung nagsimula yung wika? Isipin nyo, halimbawa, Tagalog, no? O Bicol, o kung ano man. Halimbawa, sa Tagalog, isipin natin payapa. Kung meron lang sana nakapag-record, di ba? Flashback. Yung kauna, siyempre may una, di ba? Yung salitang payapa, hindi naman nandyan ng walang katapusan sa simula, no? May simula, no? So isipin mo, ano nangyari may isang taong nagsabing payapa? At paano naintindihan ng kasama niya na ibig sabihin ng payapa ay kung anong pagkakaiba? Diba? Kahit sa mga linguists, isang malaking hiwaga. Hindi nila mapaliwan. At maraming teorya. Merong onomatopeya, pero yung onomatopeya yung ginagaya yung tunog, no? Pero limitado, no? Kasi sa Tagalog, ano ba ang tunog ng aso? Aw, aw. Pagdating sa Ingles, arf, arf. Eh sa Japanese, ano ba? Sino marunong mag-Nihongo? Bam, bam ba? Or something? O yung tiktelaok. Bigla naging kakadoodle-doo. So, yung onomatopeya, may pagka-limitado. So, hiwaga, no? Saan nagsimula ang wika? At hindi lang yon. Ano? Paano nagsimula? Nagsimula ba pa isa-isang salita? Tapos magtitipon ka ng salita, magiging pangungusap? Tapos magtipon ka ng pangungusap, magiging talata? Ganun ba yun? Pag nagbasa ka ng Heidegger, hindi, baliktad. Meron siyang isang mahalagang pangungusap sa Being and Time. There is no such thing as a useful thing. Naka-italics yung A. There is no such thing as a useful thing. Muli, baka magmumukha kayong siraulo. Mamaya, kung nasa bahay kayo, tumitig kayo sa martilyo. No? Titigan nyo ng matagal. Ang sasabihin ni Heidegger, kahit gaano pilitin mo, hindi mo makikita yung martilyo nang wala sa context. There's no such thing as a useful thing because a hammer will relate to nails, nail and hammer to wood, nail, wood, hammer to carpentry, etc., to wood making. The whole world is revealed by one thing. No? Ganon din sa wika, no? Isang salita lamang, isang buong mundo ang ipapakita. No? So, sa simula pa lamang, no? Isa sa mga paborito kong tula, no? Kay Hopkins, no? Spring and Fall, to a young child. No? Maiksi lang, sabi, Margaret, are you grieving over golden groves and leaving leaves like the things of man? You with your fresh thoughts care for, can you? As the heart grows older, it will come to such lies folded by and by, nor spare aside. The world's a one with leaf no life.
and yet you will weep and know why. Now, no matter, child, the name. Isipin nyo, Margaret, bata, sabihin natin, 8 siya, nakatayo sa harap ng mga puno, nalalaga sa mga dahon, umiiyak. Sabi ng persona, now, no matter, child, the name. Hindi mo kailangang alam yung pangalan. Sorrow's springs are the same, nor mouth hath known nor mind expressed what heart heard of, ghost guessed. It is the blind man was born for. It is Margaret you mourn for. Grabe, no? Yung unang linya, Margaret, are you grieving? Sa huli, it is Margaret you mourn for. Ang bata pa, nangungusap na sa kanya ang kalikasan at ang kanyang pagiging mortal. Mamamatay siya balang araw. Sabi ng persona, no matter, child, the name. Bata ka pa eh. Pero darating yan. So ang wika hindi basta diksyonaryo, hindi basta katipunan ng vocabulary. No? May sinabi si Heidegger minsan, Wörter, nicht Wörter. Ang hirap sa English kasi sa English, words not words. Worte, nicht Wörter. Ang pagkasali sa English, essential words, not vocabulary items. Parang ganun. Kasi pag sinabi, I give you my word, hindi naman sabihin, I'm giving you a vocabulary item. And the word was made flesh, hindi naman sabihin vocabulary. So, anyway, so may hiwaga, no? At yun nga, next slide, please. Higit pa ang wika sa instrumento at gawain ng tao. Ito ang tinatawag na instrumental and anthropological interpretation of language. Na ang wika ay isang instrumento lamang. Kaya nga halimbawa yung ChatGPT, no? Ano matawag? Ano ang generic sa ChatGPT? Hindi, yung large scale, large language model, no? So, instrumento yan. Sabi niya, Heidegger, tama naman yan. Pero sabi niya, what is correct is not necessarily what is true. No? Pwede kong basahin ng CV mo, magsabi ako 1,000 tamang bagay tungkol sa iyong sarili, pero malayo sa katotohanan tungkol sa iyo. Di ba? I can say 1,000 correct things about you, but nowhere near the truth about you. No? So, correctness and truth, not the same. Ganun din, activity, anthropological, tao lang may wika, mga hayop, limited. No? Pero yun nga, no, namumusap ang kalikasan. Pero pag nasabi ka, nature talks to me, lalayo, wala ka na kaibigan, no? Tree hugger ka or sun worshipper, some weirdo. No? Pero, ang mga alagad ng sining, di ba? Si Vivaldi, tingin ko, naglakad-lakad siya sa kagubatan at nagmasid ng pagpapalit ng panahon, kaya niya na kathaang, ano ba yan, 4 stagione, no? The 4 seasons. Next slide, please. Kumusta? Alam natin isang gani lahat yan, di ba? ¿Cómo estás? No? Hiniram natin. Ngayon, isang salita. Wala tayong problema. Conjugate. No? Verb. Kino-conjugate natin, no? Nangungumusta, pakikumusta, kumustahin. Paano kung sa halip na Kastila? English yung ating hinirap. Paano tayo mangungumusta? Next slide. Uy, how are you ka na? Paki-how are you naman si ano? How are you lang naman ako. Di ba? Nakakatawa sa ating tenga ngayon. Pero ganyan ang tunog nung kumusta nung una. Pero sa pagdaloy ng panahon, nagiging atin na. Ganyan lang naman, lahat naman nanghihirap. Kahit Aleman, sa pagitan ng mga Pranses at Aleman, mas bukas ang mga Aleman manghirap. Medyo snabang French eh, ayaw nila mahit. Pero hindi pa rin sila makatiis, no? Le Weekend, Le Blue Jeans. No? Pero mga Aleman, medyo gusto nila mag-English ka. Good gemanaged, well managed, good gefighted. Schönes deutsches Wort. Next slide, please. Ito galing kay Heidegger. No? It is language that tells us about the nature of a thing. Kasi who tells us about the nature of a thing?
Who tells us about the nature of nature? Anong pinaka-logical na sagot dyan? Sino may alam sa nature o kalikasan? Pinaka-logical? Natural science. Di ba? Natural science. So, nandiyan ang mundo at ang agham, ipapaliwanag ito sa pamamagitan ng wika. Pero baliktad kay Heidegger, no? Wika ang nagbubukas. Ang agham ay isang uri ng wika. Ang filosofiya ay isang uri ng wika. Ang matematika ay isang uri ng wika. Ang sining ay isang uri ng wika. Ang palakasan, ang tawag sa isa sa pinakamagaling na football player ng Germany, si Thomas Müller, ang tawag sa kanya ay Raumdeuter. Deuter is interpreter. Raum is space. So he's the interpreter of space. Nobody knows what Müller will do next, sabi ng mga coaches. So sabi ni Heidegger, perhaps, sorry, nagpalit ako. Isunod. Nagpalit ako from keynote to PowerPoint, medyo nawintang yung anyway, basahin ko. Perhaps it is before all else man's subversion of this relation of dominance that drives its nature into alienation. Sabi niya, ito yung nakasira sa atin. Sa tingin natin, tayo ang Panginoon ng wika. Sabi niya, among all the appeals that we human beings on our part can help to be voiced, language is the highest and everywhere the first. Ang hirap makita nito. No? Kahit ako, hirap na hirap. Pag nagpapaliwanag ako sa klase ko. Kasi mga estudyante, siyempre, nasabihin, halimbawa, si Heraclitus, nasabi ng Heraclitus, Fusis cryptastae filei. Sa Ingles, nature loves to hide. Ang pagsasali ko ay, may kahiligang magkubli ang kalikasan. Kasi mga estudyante, nature is hiding, come on. Nature is already there. It's just there. It's either we see it or we miss it. But they're not hiding. It's not hiding. Come on. parang klaro, no? Tapos magkakapandemya, papahiyain tayo ng kalikasan. Diba? Hindi pala natin alam. Lagi tayong nahuhuli. Tama si Heraclitus. Mahilig magkubli ang kalikasan. Laging may nakatago. At yun ang buod ng tula. Yun ang buod ng sining. Bakit hindi maubos-ubos yung soliloquy ni Shakespeare, Hamlet? Tumayo ka sa harap ng eskultura ni Michelangelo ng David. Sabi nila, if you see David, you don't need to see any other sculpture. Hindi maubos-ubos. Kasi may nagtatago sabay. Sabay na pagtatago at pagpapakita. Yung na pag-usapan yung Ebanghelyo. Manipis lang yung Ebanghelyo, 4 lang yun. Ulit-ulit pinapakinggan. Hindi maubos-ubos. Sabihin natin, kahit Beatles. Di ba? Pakantahin mo yung There Are Places I Remember. Ang sarap paulit-ulitin, hindi nauubos. Ganon ang sining, ganon ang kalikasan, ganon ang wika, ganon ang lahat. Next slide. Salamat sa pag-imbita ni Bomen. No? Ngayon ko lang naisip ko para sa workshop na to. No? Sabi, ano ba magandang pag-usapan? Hindi ko alam, sumagi sa aking isip, yung pagsasalin ay gawain ng paghahabilin. May inihahabilin sa atin. Diba? Hindi naman tayo nagmumula sa wala. No? Meron tayong kumbaga minamana at meron tayong ipapasa. No? Pero maganda, hindi lang habilin, kundi bilin. Ano ang pagkakaiba ng habilin at bilin? Ano ba yung kata? Kabilin-bilinan ng lola. Ano yung susunod doon? Kabilin-bilinan, bilin ay merong pakahulugan ng utos. No? Di ba?
bilin ko sa iyo eh, di ba? Ito ang bilin ko sa iyo. So yung bilin ay parang may pagputos, no? Ito yung nais kong gawin mo. Parang last will and testament, di ba? Yung pag malapit, magsi-60 na ako sa December, no? So, pero wala naman ako ipapamana, no? Hindi ako magsusulat ng last will and testament. Pero ganon yung bilin, no? Meron akong ibibilin sa mga maiiwan, no? Pero yung habilin, parang, ano ba yung habilin? Pamana, pero habilin, hindi utos eh, di ba? Habilin, parang merong pakahulugan ng pagtitiwala. Pinagkakatiwalaan kita sa'yo ko nais ipaubaya or ibigay iwan at inaasahan ko ikaw din aalagaan mo ito at ipapasa mo rin ito sa pagdating ng panahon. At nais kong isipin ang gawain ng pagsasalin hindi lang bilang isang technical na linguistikong gawain, pagaman mahalaga din yon, pero ito isang pakikilahok sa pagsasalin na tawag nga natin saling lahi. Ano ba ang sabihin na saling lahi? Generation. Yung ganda ng ating wika, no? Saling lahi, no? Di ba ngayon, daming generation wars, no? Gen Z, o ano-ano. Pero sa halip, di ba, kung sa halip na mag-away-away, mas magaling ang aming henerasyon. Sabi ko, pointless naman yan. Every generation has its own blind spot. Ang punto ay makilala mo ang pwede natin sabihin, may libog ang bawat henerasyon, meron ding kahinaan, may kabulagan, harapin mo lang yan. Walang punto yung maghambingan. So, salin, bilang, at nabanggit na ito kahapon, si Annette yata, no? Yung Übersetzen. Über ay over, no? So over to the other side, setzen is set to place. Kaya nga, natalakay hapon yung muli, no? Itong dialektiko ng paglapit at paglayo. Kailangan mong lumisan upang makarating. Kailangan mong lumayo upang makalapit. Kailangan mong mawala upang matagpuan ang iyong sarili. Muli, hindi ito paglalaro ng wika ng mga kataga, kundi talaga karanasan natin bilang tao. Gusto natin yung pagtawid, paglisan, pag-abot. Yung uga, meron ding pakahulugan ng inaabot ko, yung malayo sa akin. Uga. Ngayon, sa Italian lang ito nasa traduttore, traditore. To translate is to betray. Ang ganda, no? Hindi mo masabi sa Ingles, hindi mo masabi sa Filipino, hindi mo masabi sa Aleman. Mas malapit sa Italian. Traduttore, traditore. To translate is to betray. To the translator as traitor. Maraming paraan ng pag-unawa nito, maaaring negatibo, maaaring positibo, maaaring utos, talagang kailangan mong humiwalay. Pero sa akin talaga itong pagtataksil, no? Yung paghiwalay, sabay, pagiging tapat. Pag sinabi mo, this is a faithful translation. Ano ba sabihin nun? Kanino ka tapat? Sa akin palagay, tapat ka kapwa sa pinanggalingang wika at kailangan maging tapat ka rin sa iyong mamabasa. Di ba? It's not just faithful to the source language, but also faithful to the target language, the target audience. So both ways. No? Traduttore, traditore. Next slide, please. Mga kahulugan ng salin.
maraming kahulugan. Ano ba? Ano ba sinasali natin? Bigas, tubig, beer, whiskey, gasolina. Di ba? So, ginagamit natin yung salin bilang so kakaiba, no? Kung sa Aleman, Übersetzen, ang ating pag-unawa ng salin ay may laman na ibinibigay pero maaaring iba yung lalagyan, so mag-iiba yung hugis. Kapag nagsalin ka ng beer mula sa lata patungong beer mug, mag-iiba yung anyo, no? Parang, yun pa rin yung laman, pero nag-iiba. So may pakahulugan na gano'n. So, interesante. Pero yung salin din nga, yung may pagka, sa English, offering, no? Parang, pag-aalay din. No? At yun nga, pagpasa, at dahil ikaw ay nagpapasa, ikaw ay nagbibilin at sabay na naghahabilin. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo yung aking karanasan, no, sa pagsusulat kay Heidegger. So, itong bahagi ito ay ang pamagat ay isang kaibangan, kasi kaibangan talaga. No? Next slide, please. So, dahil mahilig ako kumuha ng Sein und Zeit, Being and Time. 20 minutes na lang daw. No? So, mga kuha ko ito ng mga siguro 2 linggo lang, 1 linggo nakalipas, no, sa aking bahay. No? Gumigising ako ng alas 5 araw-araw upang magsalin. No? Sabi ng mga kaibigan ko, sira ka ba? Sabbatical ka, tapos alas 5 ka gumigising. So, ito yung aking sinasalin. Ito yung isa sa mga unang librong binili ko nung pagdating ko sa Alemanya. No? Bakit? Sino nag-uutos sa akin? Hindi si Heidegger. Kasi iniisip ko, kasi sa 2027 centennial. So, sabi ko, centennial. Ang mga Hapon, meron nung tinignan namin, sinilip namin ni Bowman kanina. As of 2015, tama, 2015, 7 ang Japanese translation, iba-iba. Sa English, 2 lang eh. Macquarie Robinson at Sambo. Ang mga Hapon, 7. Baka ngayon 10 na. Tayo wala pa. Sinilip din namin ni Dong kanina, no, sa bahasa. Ada, Dan, Waktu. Tama ba? Ada, Dan, Waktu. Malaking, napaka-interesante sa amin yun. Kasi yung siguro narinig niyo na si Padre Roque Ferriols, no? 15 na yan, no? Bukas 100th birthday. So si Padre Roque yung unang gumamit ng meron sa konteksto ng filosofiya. No? Kasi, alam mo, ito yung isa sa unang pinakamalaking problema ko. No? Wala tayong verb to be. At di ko alam kung tama. Tama ba ba? Lahat ng Austronesian, wala yatang verb to be. No? Wala eh. Kaya nga, sinilip namin kanina, sa bahasa Indonesia, yung pagsasali ng Sein and Zeit, Being and Time, Ada, Dan, Ada pala sa Ilocano. Sino Ilocano dito? Tama na, Ada? Tama. Ada. So, di ba? Awanin pananood na, naramidam lang na. Tama ba yun? So, Ada. So, nung naraman ni Father Ferriols, wow, walang coordination sa pagitan ng Indonesian translator sa Padre Roque. Padre Roque meron, as Indonesian Ada. Sa simula, dahil malaking impluwensya ni Padre Roque, ang pagsasalin ko din ay meron at panahon. Kasi, wow, ganda, rhyme. Meron, panahon. Pero hanggang dumadalo yung panahon, sabi ko, hindi. Kasi marami pang ibang paglalahad ng Sein na hindi mahuli ng meron, kaya nagpalit ako. Ngayon ay pag-iral. Wala na yung rhyme, pero kasi sa aking palagay, nahuhuli na
pag-iral yung pag-iisip ni Heidegger. Next slide, please. So yan, isang luma kong, huwag niyo itapon yung inyong mga kalendaryo, 2019 pa to, no? Na hindi ko nagamit. Sayang naman yung papel. So dito ako nagsasalin. So araw-araw, meron ako installment. Tapos, minsan, no? Sabi ko, tulog pa yung buong mundo, no? Tapos, anong kaibangan itong ginagawa ko? Tapos, next slide, please. Tapos napunta ako dito sa sentence na to, no? Sabi ko, ayoko na. Grundbegriffe sind die Bestimmungen, in denen des allen thematischen Gegenständen einer Wissenschaft zugrunde liegende Sachgebiet zum Vorgängen und alle positive Untersuchung führenden Verständnis kommt. Ayoko na. Ayoko na. Sabi ko, siguro dahil ubus na rin ako, na tulugan na to. Next slide, please. Bigla ko naisip, ay teka, baka makatulong yung sentence diagramming. Sino nagka-sentence diagramming dito? So baka sakaling matulungan. So next slide please. So yan, no? Kasi ang hirap, no? Kung balikan natin yung kanina, yung Grundbegriffe. Sorry. Yeah. So Begriffe is concept, Grund, sabihin natin, fundamental concept, Sinn are Bestimmungen, determinations in which ito nakakatawa, no? Itong das, definite article, das Sachgebiet. The area of study, nasaan yung verb? Kommt. Das Sachgebiet kommt. Tapos ang dami in between. Ganun yung Aleman, no? So yung basic niyan ay das Sachgebiet kommt. Isingit mo lang yung the rest. So ibang, the German language behaves differently. Anyway, next two slides please. Isa pa. Yan. Kita nyo ha, yung Sein ay to be or being. Ito, makikita nyo sa English, kung wala kang alam sa Aleman, tapos babasahin mo English, patay kang bata ka. Sein is to be, no? But the ginawang noun, siya nga pala, sa Aleman, lahat ng nouns ay capitalized. No? So, at least meron ka ng signal. Kung capitalized, alam mong noun yun. So, das Sein, yung Sein sana verb, pero dahil capitalized ginawang noun, no? Parang love, the loving, no? Naging noun. No? So, das Sein des Seienden ist dich selbst ein Seiendes. Tapos, Sein ist jeweils das Sein eines Seienden. Alam niyo, pag nahuli niyo itong dalawang pangungusap na ito, wow, halos nahuli niyo na si Heidegger. Kasi una yung ontological difference. No? Next slide. Yan. The being of beings is itself not a being. Kita niyo, no? Ang hirap sa English kasi parehong being. Pero sa Aleman, makikita mo iba. Sein, Seiende, madaling makita visually. No? Ito, madaling maintindihan kasi kina Platon ganyan na yan, di ba? Pagkakaiba ng a beautiful horse at the idea of beauty, di ba? Okay, alam naman natin yan. No? So, ito, nandyan pa sa tradition si Heidegger. Dito siya radically different. No? Kung pagsabayin mo yung dalawa, dito siya humiwalay sa tradition. Oo, the being of beings is itself not a being, but being is always the being of a being. Ang hirap, no, sa English. Di ba? Humanity is not the same as human being. Tama ba? Di ba?
I experienced the humanity of, let's say, I experienced humanity in the Olympics. So, tama nga naman, no? Humanity is not the same as human being. That's the ontological difference. Pero ito yung bago kay Heidegger. However, humanity, kung ginagamit ko lang humanity bilang application, mas madali, or being human. Humanity is always the humanity of a human being. So, anti-Platon. Si Platon lumipad sa idea, world of ideas. Si Heidegger, wala. Huwag ka bumaling dyan. There's nothing behind the phenomena. Hindi mo pwedeng sabi, kahit si Kant, no? Sabi ni Kant, no? Di ba? The thing in itself versus the thing that as it appears. Sabi ni Kant, all we see are appearances. They're real. That's Ding and Sich. The thing itself stands behind. Parang, teka muna, sino niloko mo? Sasabihin mo may Ding and Sich, tapos sasabihin mo wala tayong access doon. Pwede ko ba sabihin namin ang gabi sa asawa ko, you know, dear, I'm just seeing your appearance. You yourself, I have no access to. Di ba, siya na yun. Buong-buo sa lahat ng pagpapakita. At sabay pagpupubli, yun ang kay Heraclitus. So, kaya ito, no? Paano natin isasalin? Ang pag-iral ng isang umiiral ay hindi mismo isang nag-iiral. Tama, hindi isang umiiral. No? At ang pag-iral ay laging isang pag-iral ng isang umiiral. There's no way. No? There's no way to know. The only way to know art is to stand before a work of art. When does basketball happen? Kailan nangyayari ang basketball? Pag may naglalaro. Tingin ko si Michael Jordan nagpasa ng being and time. Kasi, sasabihin nila, for the love of the game. Parang sacred. Diba? No basketball player will say, I am basketball. Hindi. So, dito, not, hiwalayan dito. So, napaka-interesante. Next slide, please. So, ilang minuto na lang ako. So, paglalago. Next slide, please. 10 minutes. Okay, kaya. Sa aking palagay, lahat tayo ay nagsasali. Sa higit na malawak na pakahulugan. Pwede hindi tayo maging sa isang bakitid na pag-unawa, hindi tayo magiging translator or tagasalin. Pero sa ayaw natin at sa gusto, malay man tayo hindi, meron tayong ipinapasa sa susunod. Nagsasalin tayo. At ganun din sa kalikasan, di ba? The cycle of life. Di ba? Magiging abo tayo. Pagkalaw. At yung abo, siya namang magiging pupunan, binhi, no? Magiging buhay. No? Ganun naman talaga, no? Lahat tayo ay tagasalin, bawat isa may layunin. Kasi may narinig ko sa'yo, kuliga, ayoko lang sabihin ko sino. Sabi, so many people are superfluous. Shocking, no? So many people are superfluous. Parang, buti, sana wala na lang sila dito. Hindi, no? Dahil narito ka, may dahilan kung ba't narito ka. No one is superfluous. Everyone is born out of necessity. Kaya yan ang gusto makita natin, no? Yung necessity. Parang kay Rilke din, no? Yung letters to a young poet. I write because I need to write. Inner necessity. Hindi pwedeng hindi ko to gawin. Kaya yung pagsasalin ko, yung kaibangan ko rin sa pagsasalin ng Zion at Sight, tinatanggap ko ito bilang utos. Parang sa tingin ko, hindi ako pwedeng mamatay nang hindi ko magawa. Pero pwedeng mangyari na hindi ko magawa. Kasi hindi naman natin hawak ang buhay. Pero subukan. Subukan.
Meron pa ako ilang minuto. Anyway, sabi ko, next slide please. Next slide. So pahabol, pwede pa siguro ihabol. Ito ay galing sa Das Wesen der Sprache, well, literally the essence of language and the word. Sinipi quoted, kinote ni Heidegger si Stefan George. Yung tula, may bilang, ang pamagat ay das Wort, the word. At ito yung huling dalawang ano pang tawag doon? Linya, no? The last stanza. So lernt ich traurig den Verzicht, kein Ding sei, wo das Wort gebricht. Hindi pa nila kinakapitalize ng panahon ni Stefan George yung nouns. So lernt ich traurig den Verzicht, kein Ding sei, wo das Wort gebricht. Ang pagsasali ni Peter D. Hertz, so I renounce and sadly see where word breaks off, no thing may be. Grabe, ang ganda, no? Baligtad. Akala natin, nandiyan na yung mga bagay, nandito tayo, magbibigay lang tayo ng pangalan. Hindi, baligtad. Kapag walang salita, walang bagay. Actually, yung kwento ng paglikha, di ba? Story of creation, in the beginning, there was no light, and then God said that there be light. Pero hindi lang sa ganung pakahulugan. Ngayon, sinubukan ko isalin, no? Next slide, please. Nandito, baka tulungan niyo ako. Sa yung previous pa, sorry. So lernt ich traurig den Verzicht. 8. Kein Ding sei, wo das Wort gebricht. 8 din. Binila ko English, so I renounce and sadly see. 8 din. Where word breaks off, no thing may be. 8 din. Sabi ko, nako. 8 din dapat yung Pilipino. Next slide, please. Hindi ko pa makaya. Pagsukoy, lungkot kong tanto. Noong una kasi, at malungkot kong natutunan ang pagsuko. Yeah. Walang bagay na iiral kapag ang katagay naglaho. Ganda. Kaya lang, ang dami. Sobra-sobra sa 8. Yan ang problema sa kung tula. No? O kung kanta, no? Di ba, sa kanta, syempre, mahalaga yung bilang, yung melody. Diba? Zilibdish, yeah. So, kailangan masundan pa rin yung bilang. Pagsukoy, lungkot kong dapat nga napagtanto. Akala, ubus na yung number of syllables ka. Tapos kung katagay naglaho. 7 na yan eh. Isa na lang natitira. Paano ko ilalagay yung walang iiral? Anyway, tapos wala. Dumudugo na yung ilong ko. Tapos bigla ako natauhan. Wow, ito na mismo yung karanasan. Ipinagkakait pa sa akin ng wika at hindi ko maaring pilitin. Maghihintay ako. So yung mismong karanasan ko na hindi ko maisalin ay isang karanasan ko ng aking kasalatan at ng kalaliman at ang yaman ng wika. Maraming salamat. Salamat po, sir. Ayan. At dahil po dyan ay dadako na po tayo sa question and answer portion. Hinahanap ko lang po isang mic. Nasaan siya? Nandiyan po ba yung isang mic? Ay, sa storytelling. Sino po yung... Ayan. Salamat. Ayan. Question and answer portion. Ito po, mic niyo. Sige po, unahin ko si sir, tapos kayo po. Salamat po, Professor, sa napaka-philosophical ninyong lektura. Gusto ko lang tutukan yung sinabi niyo kanina doon sa usapin ng Malian language. Kasi parang sinabi ni Heidegger na inaakala ng tao na siya ang Panginoon, samantalang lumalabas na tayo ay alipin lamang ng wika.
Pero tinanong niyo kanina yung the origin of the origin. Magkakaroon po ba ng wika kung hindi mo na umirag ang tao? Yun po ang una. At ikalawa, doon sa inyong pangwakas na tinapos din nyo sa Aporia, no? Na ito na mismo ang karanasan at malay ako dito, pero bakit tila pinagkakait sa akin ng wika? Mag-aantay ako. So mag-aantay din ako ng sagot ninyo ngayon. Kung kaya nyo nang sagutin. Kung kaya nyo nang sagutin. Salamat po. Salamat. Salamat. Ang ganda ng tanong mo. Magkakaroon ba ng wika kung wala ang tao? Paano kaya kung baliktad? Tao ba tayo kung wala? Kasi, yun nga, yung binigay ko kaninang halimbawa si Margaret, yung a young child. Saka siyang binikas sa salita. Nangungusap na ang kalikasan sa kanya nang walang katagal. Ang wika ay hindi katagal lamang na naririnig. Nangungusap, di ba? Si Kant napaka-liberal, di ba? Anong nakalagay sa puntod ni Kant? For all his a German and rigorous and cerebral, ang nakalagay, naging romantic. Two things fill my mind ever with renewed awe. The sky, nangungusap ang kalangitan sa kanya. Di ba? Yun. Kaya sabi ni Heidegger, nalimutan ko na yung Aleman, der Mensch spricht nicht, nicht der Mensch spricht, die Sprache spricht, it is language that speaks. It is not human being. At aking palagay, no? Sa makitid na pakahulugan ng wika, na kapag sasalita lamang tayo dahil may naunang nangusap sa akin. Di ba? Language is always simply a response to something. Di ba? Pati nga inisip pa si Darwin. Charles Darwin, saan ba siya sumakay papuntang Galapagos? Beagle. O, di ba science yan, di ba? Pwede niyo bang isipin na kahit si Darwin, may utos siyang narinig? What compelled Darwin to go to Galapagos? May nangusap sa kanya. Tumugon siya. Ang tugon niya, scientific expedition. Nangungusap ang kalikasan sa kanya. At tumugon siya bilang isang siyentista na magsagawa ng isang expedition. At nagkaroon tayo ng wika ng evolusyon. Diba? Nauuna palagi. May nangungusap. Pilosopo ka man, matematiko ka man, inhinyero ka man, alagad ng sining naman, lagi tayong tumutugon lamang sa naunang nangusap sa atin. Gaya ni Margaret, na walang binigas, pero naunawaan. Balang araw tayo'y hindi pangalawang tanong. Yan eh. Dito na pinagkakait ng wika. Tama. Sabi ni Heidegger. Tama. Oo, doon sa nature of language, sabi ni Heidegger, language makes itself felt curiously when we are at a loss for words. Wow. When we are at a loss for words. Diba? Hindi mo mapipilit yan. Kailangan mong amuin. Kailangan maghintay, sabi ni Simon Weil. Paghihintay. Hindi pinipilit. Sir, magandang hapon po. Now, yung sa issue ni Heidegger, lagi primordiality, di ba? Yung primordiality. Now, kayo po bilang translator and philosopher, papaano po, sorry kung ganito yung bias ng tanong ko, papaano nakahahadlang ang inyong filosofiya at pamimilosofiya sa pagiging matapat na tagasalin ni Heidegger kung si Heidegger ay isa sa mga, I would say, self-contradictory philosophers. Like,
makita natin kanina, di ba, the being is the ontological and the ontic, difference. The ontic is not the ontological, the being is not a being in itself. Tapos yung sense pa ng instrumentality of language, di ba? So, pero may imperative, and imperative is always external. It's not only the here, it's there beyond. But for Heidegger, there's no beyond. The here and now is the beyond collapsed together. So kaya siya nasign. So papaano po yun? Yung linguistic logical intuition, papaano siya sumusugpong at sumasaklaw kundi mas sumusuntok doon sa pagiging matapat na pagsasalin? Heidegger po, kay Heidegger at least. Okay, salamat. Salamat sa tanong. Napakaganda tanong at napakahirap. Kung di ako nagkakamali, si Schelling mismo ang nagsabi, ang pinakamahirap philosophical na tanong ay tanong ng kalayaan. Anong connection na sa tanong mo? Kasi, may gagawin ba ako o basta maghihintay na lang? Malaya ba akong tumugon? Are we free or are we determined? Diba? Ang katanungan ng human agency, yan ang hirap-hirap na tanong. Nung in-interview si Heidegger noong 1966, tinanong siya ng journalist, pwede niyo ba kaming bigyan ng words of wisdom? Ano bang pwede namin gawin? Sabi ni Heidegger, nur noch ein Gott kann uns retten. Only a God can save us. End of conversation. Pero kung titingnan mo, oo nga, no? Binawasak natin ang ating ego, ang ating kalikasan. Can we save ourselves from ourselves? What's the evidence? Nanonood ba kayo ng three-body problem? Ano yan? Three-body problem, ha? Oh, di ba? Yun yung tema nun eh. Kaya gusto ko yan eh. Sumuko na eh, no? Let's get an extraterrestrial. We're so stupid, we can't save ourselves. Tapos, kung Kristiyano ka, ano yung isa sa mga 7 huling salita ni Jesus bago siya pinako? Tungkol sa human agency. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Noong una siya ko, come on. Of course, they knew it. Pinlahanan nila yun eh. Sabi ko, either Jesus was being too kind or polite, or was he giving a cheap excuse, or was he telling the truth? Tingin nyo. Tingin nyo kumbinsido siya, they don't know what they're doing. Tingin nyo nung binoto na, sige, wag. Nung election nabasa niyo yata yun. Nung election nabasa niyo nung headline sa Germany nung nananalo na yung sino man nananalo. Sabi, yung German of all people. Oh my God, I forgot. Anyways, the equivalent of all people. X is the one leading. Hindi sila makapaniwala. Headline. So, you know what we're doing. Sinisira natin ang ating kaisa-isang planet. Kaya alam mo, gusto ko yung Frankenstein sa akin, ang galing ni Mary Shelley. 21 lang pa siya na sinulat. Sa akin, profoundly philosophical. No? Ginamit yung agham, noble goal, put an end to misery, sickness, and death. Anong labas? Monster. Saan tayo patungo? Kaya sabi ni Heidegger, nur noch ein Gott kann uns retten. Kaya mahirap isipin kasi, ibig sabihin ba wala tayong gagawin? Hindi, may gagawin. Pero, ito yun, babaling ako kay Simone Weil. Gusto ko Simone Weil. Sabi niya, ang tawag niya dito, attention is a negative effort. Negative effort. At ang halimbawa ko dito, pumanin, no? Baka masyadong religyoso, spiritual. No? Naisip ko yung Annunciation. Ang tindi no? 16 ba si Maria no? Tapos biglang may anghel.
Tapos inano siya, salvation of the world. Hindi biro yan. Anong sagot ni Maria? Behold, the handmaid of the Lord, be it done to me according to... Bakit negative yun? Kung positive yun, anong sasabihin sana niya? Hindi, negative pa rin yan. Kung positive yun, sinabi sana ni Maria, let's do it! Come on! Let's get it done! Yun, positive. Ganun tayo. We can do it. Si Maria, baliktad. Hindi siya yung agent. Let it be done. Baliktad. Kaya ang wika, hayaang maganap sa atin. Ang sining, ang kagandahan, hayaang maganap. Ang ating pagkatao, huwag pilitin sa botox o kumanman. Hayaan dumaloy ang kalikasan ayon sa kanyang sarili. Yun ang negative effort. Letting be. Pero ang hirap mo naman, inaway ako ng isang colleague ko sa Ateneo. Kasi letting be daw, wala kang gagawin. Sabi ko, no. Letting be might require you to engage in activism, in protest. We did not let the Pasig River be the river that it is. We might have to stage a massive protest to save the river. That's part of letting be. Letting be is not, hindi pwedeng uupo ka lang, walang mali yung pagkauna mo. Diba? Pero hindi tayo yung parang, sabi nga ba nag-aaral na in the Western rationality, our solution to the environmental crisis worsens the problem. Kasi we always think we can solve it. Wala tayong kakayahan maghintay, makita muna. Anyway, mahaba pa tayo sa si Heidegger nung World War II. Kasi yung Nazi party under Hitler was using language to justify the repression of the Jews. So tinatawag nilang parang underman, tapos tinatawag nilang rats or... So yung language, yung degrading language for the or against the Jews, dapat si Heidegger as a philosopher, dapat nakita niya yun, yung ginagawa ng Nazi. Pero hindi siya pumalag. He did not write anything against it or did not make the people aware na kaya degrade ang mga Jews because of the language against them. Salamat sa tanong, no? At mahirap din, no? Pero hindi natin maaaring talikdan. Sa katunayan, nag-iisip na ako ng isang artikulo. Kasi nag-iisip ako na, pinukulit na ako naman. You can't do Heidegger anymore. He's over. Ganun, ano? Pero hindi eh. Hindi ko pwedeng bitawan eh. Ang halaga ng mga iniisip eh. Pero sa same time, oo, naging Nazi siya. Napakasilipot. Jesuit pa siya, no? Jesuit postulant, no? Tapos nag-affair siya sa estudyante niya. Na Jew, si Hannah Arendt. That's public knowledge na meron silang. Even the wife would invite Hannah Arendt to the hut in the Black Forest. Anyway, ayaw natin ng ganong chismis. Pero yung pero mahalaga yung tanong, no? Kasi sa akin palagay yung tanong, pero ako sa estudyante, lumapit sa akin, umiiyak. Nung malaman niya yung Black Notebook of Nazi, umiiyak. Kasi gustong-gusto niya si Heidegger, tapos malaman niya Nazi. Umiiyak. Bakit naman niya ginawa yun? Wala akong sagot doon. Pero naisip ko artikulo, pamagat something like the indefensibility of Heidegger. Dalawang pakahulugan. Indefensible yung Nazi involvement ni Heidegger. No question, we have to condemn. I-condena, walang dapat malinaw tayo. Pero indefensible sa pakahulugan din ni Jaspers. Sabi ni Jaspers, sa Introduction to Philosophy, philosophy cannot and need not defend itself.
Halimbawa, nung sinabi ni Socrates, ano ba pinaka-tanyag na sinabi ni Socrates? An unexamined life is not worth living. Pagkakasali ni Padre Roque Ferriols, ang buhay na hindi may kilatis ay hindi buhay tao, mas matindi. Tingnan mo yung Griego, mas malapit. So, is there proof for that? Can you defend that statement? No way. Ang punto ni Jaspers ay philosophy, there's no evidence for philosophy. Nung pandemic, nag-away-away kahit ng mga doktor, siyentista, nakagagaling ba ang ivermectin sa COVID o hindi? May proof dyan. There's a way to test it. Pero an unexamined life is not worth living. How do you test that? Diba? So, indefensible yung Nazi. There's absolutely no question about it. Pero indefensible din na ang tinding mag-isip nitong taong to. Ngayon, tanongin mo ako, paano ma-reconcile? Nazi siya, hindi ko alam. Pero yun yung nangyari. At aking palagay, mahalaga din yung tanong mo kasi parang sa likod ng tanong na yan, may expectation na ang filosofiya dapat foolproofs when it comes to ethics. Diba? Parang umaasa tayo, pag ikaw pilosopo, ergo, dapat ethical ka. Diba? Marangal. So, sa isang banda, tama. Mabuti naman yan ang inaasahan sa atin, no? Pangit naman kung hindi yun, ano? Pero sa kabilang banda, matutupad ba yon ng ganap? Kasi marami ka bang maibibigay na halimbawa na Aristoteles, sina Foucault, di ba? Tsaka ito pa, iniisip ko, hindi ba pag tayo sa academic, pag nagbasa ka ng article, reader ka, ano tawag doon? Ano yung metodo nila? Blind. Hindi mo dapat alam yung invite. Titingnan mo lang yung teksto. Di ba? So ako, matagal ako nagtuturo ng Heidegger. Sinasabi ko sa mga estudyante, sabihin niyo ako pag nagiging fascist na ako. Maturo niyo ako. Hindi, kasi, maraming ganun eh. May mga scholars na sabi, there's really a link between his writings and sabi ko, ilabas yan, ipakita. Pero hindi madaling ipakita. Kasi sa philo nga, yung causality, ang hirap na A causes B, ang hirap nga eh. Kahit sa science, kita mo, ivermectin nga lang eh. Empirical na, nagtatalo yung mga... Alam niyo kung sino nagsulat ng ivermectin sa Inquirer? Estudyante rin ako na grabe, depressed siya. Sir, former Secretary of Health, former Dean ng Ateneo School of Medicine. Hindi to secret ha, you can Google it. Diary. Sabi ng estudyante, Sir, why did he write it? Sabi ko, palay ko. So, ang punto ko lang, kung sa nivel ng empirical, ang nagtatalo na, paano pa kaya sa... So, ang sa akin palagay lang, kasi anong gagawin natin? Susunogin natin lahat ng teksto niya kasi tainted. Pero where does it end? Paano yung mga influence kaya susunogin natin kalahatin nung kay Hannah Arendt din kasi Heideggerian siya. Pati si... Where does it end? Diba? Wala matitira. Diba? So, sa akin palagay, kailangan maging tapat tayo. Nandiyan yung teksto. Mahalaga ba yung naipakita ko kanina? Ang ganda ba? Sa akin talaga, oo. Pero wala akong pruweba dyan. Kung magagandahan ka rin o sa tingin mo matindi, hindi ko alam. Pero sa akin, ang tindi. Hindi maubos-ubos. More than 100 yung volumes ng collected work ni Heidegger. Hindi pa ako nakabasa ng kalahati. Talagang tambalan ng komentary para mapalaan. Yeah, may mga nagsabi sa akin na kailangan ngayon meron ng disclaimer. Pag nang simula ng kurso ko, disclaimer, Heidegger was a Nazi. Ay sabi ko, teka, di bawat pilosopo dapat gawin natin. So, but anyway, baka na liligaw na tayo. Okay po.
last, ay, di na po abot. Ako, sorry po. German time. Joke lang po. Okay po. Salamat po. Maraming salamat po, Dr. Ramon, sa inyong lecture. Salamat din po sa mga nagtanong. Pasensya na po at kailangan po nating sundin ang oras. At tayo po ay magbibigay din ng sertipiko ng pagpapahalaga para kay Sir Ramon Barbasa. Ang sertipikong ito ay ginagawad kay Ramon Barbasa bilang pagkilala sa kanya bilang